Binyan in the City of Life. Halina mga tropa, let's listen to the music on this radio. 87.9. Isama ang buong pamilya, mag-request ng paborito nyong mga kanta. Ang radyo ng ating bayan na inyong kahihiligan. Experience and request on your favorite radio. Ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan, kwentuhan at tawanan, problema ay malilimutan. In my only favorite FM radio, in the City of Life. Mabuhay ang Binyan, tunay kang minamahal. Kahanga-hanga, tunay na minagpala. Dito'y buhay ang nakaraan, sumasalubong sa magandang bukas. Kaya't halina sa Binyan and experience the City of Binyan. Tunay kang minamahal. Kahanga-hanga, tunay na minagpala. Dito'y buhay ang nakaraan, sumasalubong sa magandang bukas. Kaya't halina sa Binyan and experience the City of The City of Kuana, glutathione sarai. Get the glow by taking care of our bodies from inside and out. Made of powerful components such as Japanese glutathione, marine collagen, and vitamin E. Find solution to your skincare problem right away. If you are interested, shop now. Services offered: facial treatment, laser treatment, toning, permanent hair removal, warts removal, skin lifting, skin firming, skin rejuvenation. Your beauty is important to us. From Dr. Chona Mamalo. Clinic hours Monday to Sunday, 6 p.m. to 9 p.m. Located at Commercial Unit Number 1, Pure Gold Building, Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Liwanag Cafe Binyan, a combination of a cafe, restaurant, and a bar, where everyone can enjoy their favorite silog, pasta, burger, pizza, coffee, and many more meals, either in store or in the comfort of your home. Liwanag Cafe Binyan is open from 10 a.m. to 2 p.m., and we also deliver straight to your doorstep. Also, we are looking for a place to celebrate your events. Well, Liwanag Cafe Binyan has got you covered with our various events packages. Visit or message us on our Facebook page to know more about events package. We can't wait to see you. Kaliwanag! Stress? Grab a Mango Madness. Always good, always fresh. Located at Manaba Street, Barangay San Antonio, City of Binyan, Laguna. Also available, Sweet Candy Milkshake. For franchise, you may contact at 0968-704-0744 or at 0906-253-3851. My choice, my taste. Mango Madness. Lagi pang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo, bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na may lecithin, DHA, prebiotic at probiotics na tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating mga anak. Tumutulong din upang mapataras ang kanilang memory at pag-treat sa neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya upang maging malakas at maging matalino ang ating mga anak sa kanilang school, mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, ang Memory Advanced Syrup mabibili sa mga butika. Are you ready for an extraordinary dining experience? Join us at Dera and Basuti Binyan
where we bring you the delightful flavors of ASEAN cuisine, serving Japanese, Filipino, and Chinese dishes all in one place. Kaya tara na, step into our warm and inviting ambience, perfect for creating unforgettable memories with your loved ones. Celebrate special occasion, indulge in a romantic dinner, or simply treat yourself to a delightful meal with friends. Dito sa Vera and Basuti Binyan, we're not just about great food. We're about creating a community where delicious meals are shared with love. Come and experience the magic of ASEAN cuisine like never before. Visit us at Vera and Basuti Binyan, conveniently located near LTO Kalalay, Binyan, Laguna. See you soon! Uy, maikwento ko lang. Ano yun? Ang sarap talaga ng kape at pastries dito sa Maha Cafe Plus Donuts, no? Oo naman. Super yummy dito sa Maha Cafe Plus Donuts. Ang brewed coffee nila, sobrang bango. At yung donuts, freshly baked, kaya napakalinamnam. Yes naman. Lalo yung paborito kong frappe. Bumili na nga ako para kay Mahal. Ay, taken ka na pala. O siya, babayaran ko na yung order ko. Maha Cafe Plus Donuts, located in Southwoods Mall and Pavilion Mall, City of Binyan, Laguna. Oo nga pala, may free delivery promo po sila within Binyan and selected parts of Santa Rosa, San Pedro, and Carmona. Maha Cafe Plus Donuts, bring home the goodness. Introducing Miracell Plus. Miracell Plus. Increase and strengthen immune system. Improve and regulate blood circulation. Increase metabolism. Assist in preventing formation of cancer cell. Assist in preventing leukemia. Contains high antioxidants. Good for digestive system. Rejuvenates skin and anti-aging. Brightens and glows your skin. With 13 ingredients in Miracell Plus, managing and fighting all health challenges the natural way. And it's really safe and affordable with zero side effects. Miracell Plus, supplement perfect for your body. For more information, just call 0926-409-1707 or 0930-396-2600. Miracell Plus. Mind you here. Ayan, magandang linggo, Binyan. Yes, magandang linggo, Talagang Binyan. inunahan ang mga lola nyo, nakakaloka. Kaya pasensya na, nalate ang mga host nyo dahil, Yes. ay nako, nakatortor lang kasi ako, nakamotor lang ako, wala akong kapote, my gosh. Oh. Pero laban lang, diretso lang. Oo. Nagpatila Shoutout lang ako pala ng dun sa ano konti. na, sa driver, sa tricycle driver na naarkilaw kanina, talagang hinarurot niya ng mahusay. Mahusay. Basta, syempre ang ating mga tricycle drivers, mag-ingat ha. Yes. Lalo na ngayon, madulas ang kalsada. Nakakaloka. Kamusta ba ang nakaraang linggo ni J.
JB Abanyo? Busy. Same. Pang umaga, nakapag-adjust na. And pag gabi naman, antok na ako. Kaya tulog. Talagang Orlog lang. tulog lang ang eksena natin ngayong linggo. Ako nga, di ba nag-birthday ako? Yes, ayun nga. Alam mo anong nakakaloka? Ano yun? First time ko mag-birthday, actually hindi ko first time, nangyari na rin sa akin yan a couple of years ago, tulog ako. Tulog? Gumising lang ako, kumain lang ako, pinag-blow ako ng candle sa cake, gano'n. Tapos natulog ako buong araw ulit. Alam mo yung paggising ko, ang daing greeting, ang daing, "Uy, ano ba, saan ba tayo?" Gano'n. Naloka ako. Parang Kasi, yung story nyo, Nay, na... Nung salubong ng birthday ko, sinundo ako ng mga Manila friends. Manila Manila Oo, friends. natutulog na ako. Ginising ako at meron daw naghahanap sa akin mga 9 p.m. October 2 yun, Monday. Sabi nila, halika, labas tayo. Akala ko naman dito lang kami somewhere in Binyan. Nakarating kami ng Makati. Grabe, sa Pobla. Oo. Kaya lengleng ang lola mo. Talaga naman. Ano oras kayo nakauwi nun, Nay? Pinilit kong umuwi ng 4. Ay, kasi may pasok pa. Oo, may pasok kasi. Pero pag birthday mo naman, pwede ka namang jumobsent. Oo, pwede ka namang mag-excuse, gano'n. So, ang iniisip ko, papasok kaya ako. So, kung papasok ako, hindi ako pwedeng umagahin. Yes. Kaya sabi ko sana kahit 4. Yung gusto ko umuwi ng madilim pa. Hindi ka pa nasisikat. Oo, kasi ang hirap na pag yung may paaraw na, 'di ba? Syempre, pag inumaga kayo umuwi, ibig sabihin lasing kayo lahat, 'di ba? Ihahatid pa nila ako ulit dito. Yes. So ayun nangyari. Hinatid nila ako ng mga 4. Ang bilis ng biyahe kasi daling araw wala namang masyadong traffic nun. Buong araw talaga sabi ko, ay my gosh, matanda na talaga ako. Ganun na talaga yung ganap sa buhay. Pag tumatanders na. True. Ayaw ni Carlo Villano niyan, Nay, na inaabot ng tanghali sa Nungga. Oo nga, naaalala ko yung mga bagets days ko, na kaya ko lang ganun. Di ba? Mahuhusay. Oo. Kaya hanggat bata kayo, enjoy nyo na. Yes. Nomo ng nomo. Basta walang warlahan after. Totoo. Iwas maoy. Oo. Ano lang, magsaya lang, ganun lang. Diba? Ayaw ni Kuya Warren Bernardo Reyes ng ganyan. Ayan. Siyempre, ayaw din ni Miki Kawahama, the mother of one. Siyempre, magka-birthday kami ni Miki. Yes, belated happy birthday, Inay. Oo, nagpunta kami, birthday din ng nanay ni Rani Raimundo. Nung isang gabi. Nalaban ang grinder. Oo. Like may agency na siya ng Saibora, ha? Alright. Ayan, hi Ate Avek, shout out. Oo. Oy, basahin muna natin yung mga pics natin. Meron tayong mga greetings dyan. Oo. Ayan, sa mga nagbe-birthday ngayon. Oo. October, ayan. Happy birthday, Papa Arthur and Mama Faye! Happy birthday talaga naman. Ang dami-daming Bongo celebration mo, Nay. Andun sila Small Laude, Alice Eduardo, Vice Ganda. Yes. Oo, Senator Nancy Binay, sila Congresswoman Ann Matibag, andun. Ang daming mga nagpunta, talagang ang saya-saya. Star-studded ang birthday celebration. Deserve naman ni Mama Fe at Papa Arthur. Oo, talagang napakasaya, kompleto ang Alonte family. Ang saya-saya nila. At syempre, next naman natin, ito. Talagang nagdidiwang ang City of Binyan dahil nanalo na naman ang ating mga paandar. Yes, congratulations sa City of Binyan. Ayan. Atop DOT Phil Awards 2023, the establishment of Binyan Heritage District, an axis of culture and the arts in the South. Siyempre, grand champion tayo dyan. Oo. Sa category ng Best Program for Culture and the Arts Award. Congratulations! Tapos yung isa naman, Best Tourism-Oriented Local Government Unit Award. Yes, congratulations sa City of Binyan! So, yes. Siyempre, sa Pamimuna ng ating Sir BJ Borja. Oo, ang ating head ng Bichato, Binyan City Culture, History, Arts, and Tourism Office. Talagang ang effort naman nila talaga. Totoo naman. Siyempre, may maliit na part din kami dong mga staff. Yes, siyempre, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng Bichato. And of course, siyempre, hindi talaga magiging bongga ang changes dito sa Binyan. Hindi mangyayari yan. Oo, kung walang support ang ating mga
head. Yes, headed by Mayor Arman Dimagila. Yes, Vice Mayor Jel Alonte. And Congresswoman Len Alonte Nagia. Thank you Ayan. po. At syempre yung next naman, ito talagang ang pinakabongga. Happy birthday, Mayor Arman Dimagila! Yay! Oo, nakita namin si Mayor nung Friday, yung ng DepEd, Teachers Day. Yes, Teachers Day. Teachers Month. Happy Teachers Month sa lahat ng mga guro ng buong mundo. Yes. Lahat ng klaseng guro, alam mo, hindi lang syempre yung mga academic teachers, yung talagang mga nagtuturo sa atin ng teacher na rin yan. So, Happy Teachers Day. Thank you po sa lahat ng aking mga naging teacher, mga True. guro mula kinder hanggang college. And syempre, mga guro sa buhay, mga life skills na naituro, hindi lang sa school. Ako din, binabati ko din sarili ko kasi teacher din ako. Hindi pa lang ako nagtuturo talaga sa school, pero marami na rin naman akong natuluang mga kabataan. Natural. Ayan ang gusto ng Naila. Charot! Ayan ko. Happy birthday, Ann Alcantara. Birthday ni Ann Alcantara ng Tulay Bato. At ni Pepoy Jeronimo. Happy birthday! Siyempre si Dandy din, na. Happy birthday, Dandy! Taray! Kain Field si Carlo Villano. Maria Victoria Interia Tolentino. At ayaw ni Bima lang di song na ng ganyan. Oo. Na talaga namang ang dami mga pinopost na mga santo-santo. Yes. Nakikita Ayun na naman mo ba ang bahay ni yun? Miss B, Oo. di ba? Talagang inaalagaan. araw-araw nakaluhod siya sa mga santo. Ayun naman dapat. May mga kasama siyang mga anes. Ane? mga nagpe-pray din na, syempre. O syempre, ito nga, yung ating Servisyong Arman Caravan. O, Yes. basahin mo yung... Bukas yan, syempre, first come, first serve. Wala pong palakasan dito. Lahat po ng Lahat open ng yan. pipila, yes. So, meron po tayong free dental extraction o libreng bunot ng ngipin. Ayaw ni Doc Charles De Castro ng Yeah, ganyan. free fluoride application for 3 to 9 years old. Ayaw ni Carl Gubata ng ganyan. Free medical check-up. Ayaw ni PB Fisher ng ganyan. And, free... Ayan, free ano? Free flu vaccine, syempre, hindi mawawala yan. Ay, nako, kailangan natin yan sa mga panahon na to dahil maraming flu. And syempre, pre-pneumococcal vaccine. Oh, for ito naman yung adults. yung pneumonia, anti-pneumonia. Oh. Ayan, wag po tayong magdalawang isip na pumila. Libreng-libre po yan na handog sa atin ng ating butihing Mayor Arman Dimagila. And, agahan nyo yung pila para makita nyo rin si Mayor, batiin nyo siya. yes, syempre, meron pa yan na late registration of birth correction of entry for birth certificate, marriage certificate, and death certificate. Ayan, may tama at mag-late register. Mahirap kasi yan, matrabaho yan, kaya napakaswerte nyo kasi binibigay na sa inyo yung serbisyo ng libre. Yes. Kesa yung pupunta pa kayo sa Maraming trabaho, maraming lakarin yan, Nay. Kaya, ang i-entertain lang nila ay first 200 person lang po ang i-entertain. Kaya, agahan po natin ang ating pila kung dito po tayo sa late registration and correction sa birth, marriage certificate, and death certificate. Ayan. Thank you po, Mayor Arman Dimagila, sa inyong napakagandang pa-birthday. Kayo yung may birthday, pero tayo yung tinari. Talagang pina-birthdayan din ako ni Mayor nung Friday. Bongga talaga. Mayor, baka Saka ni Konsehala Dada Reyes. Yes na yes kay Consi Dada At Reyes. si Konsehala Liza Cardenio, Konsehal Rafi Cardenio. Maraming salamat. Thank you po. Baka di naman po. Hindi ba nga nakakalimot? Alam mo, sa totoo lang, di naman ako materyoso. Kahit sulatan mo lang ako, ba't i-greet mo Love lang ako? letter lang. Oo, talagang tinetreasure ko yan. Pero, syempre, kung nagbigay sila ng gifts, mas masaya. Why not, diba? Masayang-masaya ako. Talagang sobrang thankful ko sa inyo. Oo, ayan. Sabi ni Phoebe Fisher, lagi po namin inaabangan ang showbiz chika. Dapat lang. Dahil mainit ang chika ni Rian Ansha mamaya. Grabe. Ayan, guys, sa inaabangan ko yung laging pa-exposure ni Rian. At sino-sino ang ini-interview. Saka yung papitik-pitik ng ulo ni Rian, inaabangan ko yun. Si Rian, Reyna ng Alfonso, ilang araw na siyang nagnonomo. At may sumusundo sa kanyang ombre. Ay, sino kaya? May sumundo kay Rian Ansha na Sino ang bagong nagpapatibok
sa pihikang puso ng Navy. Sino ang umuubos ng datong ni Rian Ansha? Yun ang tanong. Kasi nagtatambayan sila sa bandang malamig, di ba? Lakiwa. Anong pangalan noon? Yung Mile 37. Oo, mainit na aurahan daw yun. Talagang palumpalo daw aurahan doon. Parang si Maria Ivana na nakita ko kagabi. Saan mo sa nakita? Tambayan. Grabe, Oo. suki ang Maria Ivana. Hi, shoutout pala kay Maria Ivana. Talagang hindi nakikita. Daing ganap sa buhay. Diba, syempre, 13 month is, is waving. Next month na yon. Marami na namang ombre ang masisiyahan. At sabi nga ni Carl Artiliagas Gubatan, di ka na-awardan ng A-Top Award. Ang award mo ay A-Bottom. Sino ang na-awardan? Siyempre, birthday din ni Kuya Carlo Lim Algarni. Ayan, belated happy birthday sa At palumpalo, bongga yung kanilang housing. Yes, nakita ko ang At celebration. nagtutwerk si Carl Gubatan, ha? Hi, Crystal Madilla, aking former workmate. May tantrums daw kagabi si Saibora Raimundo. Wala. May nagpatubok ng bulsa ni Rian Ansha, sabi ni Bima lang de Songlo. Sino? At napaka-choosy ni Rian, alam mo yan, Brenda, ayaw umaura dun sa mga anis. Ayan, sabi naman ni Nikki Kawahamag, gusto ko po ng free Tarblock vaccine. Sa Kalapas, meron yan, free Tarb. Living Tarblock? Sa Ronya Salon, pumila kayo. Ayaw ni ng Ronya ng ganyan. Kahit alas 2 ng madaling araw, tuturukan talaga kayo. Wala. Nako, ayaw ni Micaela Opeda ng ganyan. Yes, ang napakagandang Mika Opeda. Walay, nakakaloka. O sige na nga, simulan na natin ang ang mga ganap natin. Yes. Simulan natin sa mga ganap ni Tita Girly How. Oh my G. Na talaga namang busy-busy, ang daing ganap sa buhay. So let's see kung saan nga ba nagpunta si Miss G. Mind you here. Let's go. This is how Palmy train people. Great morning. Premium Optic Worldwide Marketing Incorporated. Palmy. Besides the opportunity, we are also trained personality development and skills. Ang Palmy ay nagbibigay ng pagkakataon na magnegosyo sa maliit na halaga at doon itinuturo ng Palmy kung paano ito gawin. At good news! Ito ay libre lamang. Woo! Opo, libre lamang. Kaya mga idol, i-grab na ang opportunity na matutunan ang pagninegosyo sa maliit na halaga at personality development for free. Alam niyo bang napakasayang matuto sa Palmy? Dahil dito, hindi ka mag-aaral. May entertainment pa by head leaders. Pakinggan natin sila. Power. Here's another Perfect. Napakagaling naman talaga. Uy, at Palmy. Nang OMG, anong ganap? Ganda. Grabe naman yung mga aurahan ni Tita Girly. True. Ibang level. Tsaka kinakantahan siya ng ombre, ha? True.
In fairness sa Otokis, talagang palong-palo. At syempre, Nilalaban talaga. yung kumakantang girl kanina, si Angela Howe. Yung lumaban sa Itbulaga, sing Chirurut. Oo. Ano yun? Artist ng Binyanense. Perfect. Kaya naman pala, nakaka-proud na talagang yung mga taga-Binyan ay nadidiscover talaga sa TV ngayon, especially sa Channel 7. Dumami yung mga opportunities. Yes. Oo, na maipakita yung kanilang talento. Hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo. Yes, true. Napakaswerte ngayon ng mga talents kasi dati, sa TV ka lang talaga mapapanood. Yung YouTube naman noon, hindi naman ganun ka True. bongga. Unlike ngayon, mag-upload ka lang ng video, mapapanood ka ng buong mundo. True. Kaya, Talagang iba yung power ng internet ngayon. True. Kaya dapat gamitin natin ng tama yan. oo, yun lang. Kasi minsan kahit hindi mo kailangan lang sobrang talent, hindi mo kailangan lang ng magaling na boses o magaling sumayaw. Basta nagustuhan ka ng audience mo, okay na yun. Yeah. Kaya gamitin nyo sa tama, wag yung puro warla-warla, ano-ano. Siguraduhin yung may matututunan sa inyo. Ayun, dapat maging tamang tawag dyan, mga influencer na tunay. True. Good influence dapat. Like yung mga nag-vlog about Binyan, minsan may napapanood ako, mali-mali yung mga info. Oo. Oh my God. Kaya pag mag-vlog kayo, pupunta kayo sa Sentrong Pangkultura ng Binyan, sa office ng Pichato or sa Alberto, lapitan niyo yung mga staff, magtanong kayo. Para kahit papano, tama yung mga info na sasabihin niyo sa mga vlog niyo. Yes. Oo. Kasi willing naman kami to help. Oo, at magbigay ng mga info. So, huwag kayo mahihiya para hindi mali yung mga info nyo. Kasi sobrang powerful ng social media. Pag na-upload mo na yan, maraming maniniwala dyan eh. Diba? Yes. Maraming maniniwala. So, yung info, kakalat na. Magkakaroon ng maling information. Ay, ganito pala. Pero hindi pala ganon. Di ba sabi nga sa sa commercial, huwag mahihiyang magtanong. True. Di ba? Speaking of mga sites dito sa Binyan, di ba na yun, temporarily nakasarado ang School of Rizal dahil sa renovation na ginagawa. Ay, naku, abangan nyo yung ilalagay doon. Nagkaroon ako ng preview kasi yung story ni Sir BJ and nung ginagawa pa lang ko, Sir BJ parang medyo may idea ko kung ano yun. Ang ganda. So, syempre, yung Alberto Mansion naman, hindi ka rin pwede mamasyal bukas kasi merong bakuna. Yes. Ayaw ni Miss Jobert Reyes ng ganyan. Kamusta ka na po, Miss Jobert? Ang isa sa mga beauty queen ng Binyan. Legit beauty queen ng Binyan. Talagang, hello MDJ, hello kay James Abanyo at syempre may nagpapabati dito si Ama Mendoza. Hello po. Shout out sa Mendoza family ng Malaban. Hello sa mga taga-Malaban. At hello din sa mga nagfiesta Kanlalay, San Francisco, Mamplasan. Happy Fiesta po. Tubigan. Oo, happy fiesta. Ang sarap-sarap ng mga handa. Alam mo, iba talaga. Ayun, shout out pala sa aking Tatay James, Nanay Nene. Hello kay Jesu. Ayan, ng San Antonio. Si Doc Jesu. Papagawa ng gumagawa ng mga veneers, mga ganun. Perfect. At syempre sa Tuesday, gagawa ako ni Doc Charles de Castro ng nabasag kasi yung yung nagpa-light cure ako. Nabasag yung ko. Pero, grabe ang galing nung gumawa nun kasi ang tagal nun. Parang, usually kasi di ba hanggang 1 taon lang siya tumatagal. Sa akin tumagal ng dekada. Perfect. Oo, so, tamang paggamit ng ngipin. True! Huwag kumain na mahirap yung mahirap tuloy kumagat sa harap. Kasi Kaya, hindi pantay. ang nagagamit sa akin, mga gilid na lang. Buti na lang hindi ako ngalbo sa gilid. Oo. Ikaw naman, ano naman ang pinagtripan mo nitong nakaraang linggo? Ayan, medyo, tayo ngayon hindi tayo Hindi ka rumampa. Hindi tayo masyadong lumayo. Yes. Ngayon linggo, mag-feature naman tayo ng isa sa mga katrabaho ko na sobrang nakaka-proud kasi masasabi mo talagang may passion sa music. Kaya napili kong i-feature siya ngayon sa Radyo Binyan. Ay! Sino itong sexy actress na nag-send ng pic sabay unsend? Sino ito? Sabi ni Inay Waway Tribo, wait, sendan kita ng copy. Ay, abangan namin yan. Abangan namin, meron pa po tayo ating oras. I-post namin. Abangan nyo kung sino itong sexy actress na nagsisend ng picture at ina-unsend. Hindi niya alam na screenshot agad nung pinag-send. Mahusay. Alamin natin yan.
panoorin muna natin ang trip ni JB. Let's go!
So ayan, kasama natin ngayon ang vocalist ng Dear Juliet. Ayan, si CJ. So, CJ, napakinggan natin kanina ang kanta niyong Pagbitaw. At ano nga ba ang story behind ng Pagbitaw? Ano siya, broken song siya. Tapos hinuko mo na lang lahat after mo magmahal ng sobra-sobra. Okay. Pero yung video niya is inspired siya dun sa nag-viral ng Facebook na pinatay siya ng asawa niya. Na bata, tapos pinatay ng asawa. So dun nakuha yung story na may patayan, sorry. Ayun, so medyo tragic. O based on your experience din ba yung naunang story na nasa kantang yun? Talagang may hugot? Hindi. Lahat naman siguro tayo na-experience yung mga gano'n na nagmahal ka, tapos sasaktan ka, pero mas pinili mo na sumuko kasi feeling mo unappreciated ka. Wala. Kung hindi na tayo appreciated, go na tayo sa far away. So, ayun nga ba, saan nga ba namin makokontak or matawagan if ever gusto namin invite ang Dear Juliet? Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, meron po, and Spotify, Dear Juliet. Ayan, so meron din silang Spotify, pwede yung i-play para supportahan ang Dear Juliet. Thank you! Thank you! Thank you, CJ. Bye! Malayo ang tingin, maraming iniisip, sa tuwing ika'y lumilipad sa panaginip. Di ba? Thank you very much sa Dear Juliet, ang vocalist ng Dear Juliet na si CJ na pinaunlakan ng aking interview. Alam mo, ang ganda nung kanta nila, parang naalala ko yung This Band. Ayun, ganun yung peg nila, ganun yung dating nila. Pinapakinggan nga namin yan pag night shift kami, tapos syempre, konti lang tao, ayun pinapakinggan. Meron na silang album. Isa pa lang yan, single pa lang. At mapapakinggan din yan sa Spotify if ever nagandahan kayo, ayan, Spotify and YouTube. Share. Yes. Napakaganda. Yun ang name ng grupo nila. Dear Juliet. Sino si Juliet? Hindi ko din naitanong. Alamin natin yan. Sino si Juliet? Diba? Oo. Hello, Mama Diana Gaza. And Mama Nora Padilla Burse is watching. Magandang gabi po. Ayan. Nakakaloka yung yung panahon. Parang nasasanay na tuloy tayo na na iinit, uulan. Parang gano'n na lang lagi, no? Parang alam mo na yung mangyayari. Minsan... Kaya lagi na may dalang payong kayo sa magpupunta. Kaloka, ang ng mga ganap sa mundo ngayon. Sobrang nag-iba na talaga yung panahon. At dapat wag talagang kalimutan mag-vitamins. True. Ayun talaga. Kasi iba yung panahon, dapat protected talaga tayo. Oo. Malaking malaking tulong yan sa ating katawan. Kahit magano man lang, kasi yung iba, I'm sure na mamahalan talaga sa gamot. Ito. Kasi ang bumibili kasi ng mga gamot ko, mga maintenance ko, ang mudra ko. Nung isang araw, naubos yung mga maintenance ko. Sabi ko, sige, ako nilang bibili. Alam mo, nagulat ako, mahal pala talaga. Kahit na yung generic, kahit yung isang brand na mura, mahalay pala talaga. Kaya medyo mahirap na talaga magkasakit ngayon. Lalo pag may mga mini-maintain na maintenance, talagang mapapagastos ka talaga. Maano pala talaga, majirap, madugo. Kaya, mas maganda kung healthy ka, wala kang maintenance na gagamitin, kundi vitamins Kaya thank you po sa company namin, Onsemi, sa libreng multivitamin. Ay, bongga! Vitamin C, talaga namang pinapahealthy kami. Sodium ascorbate na kasi sodium ascorbate. Kasi ang ascorbic acid ay nakaka-acid Oo, nakapag-reflux. So, may chance na magka-heart, ganun. Yes, ayan. Thank you po. Kaya wag natin kakalimutan mag-vitamins kasi nga, prevention is better than cure. Yes, oo. Vitamins, kung meron kayong kilalang mga nagtitinda ng mga vitamins ng mga barkada nyo, support nyo. Yes. Oo. Bilan nyo, kasi para din naman sa atin yun. Napakahirap kasi. Huwag nga kayong, mga bakla. So, ayan, pinapa-shoutout ni Miss Girly kay President CEO Dr. Romel Balanza and VP Bernie Habian Gula. Hello po. Thank you for watching. Ako, ayaw ni Kuya Warren Bernardo Reyes ng ganyan. Shoutout sa team Think Warren Events Coordinator, Kinem. Ayan, tsaka sa staff din daw ng, Think Warren. Oo. Thank you po. Nako. Thank you for watching. Ayaw ni Warren Bernardo Reyes ng ganyan dahil
Ang dami niyang sa akin chat kanina. Nag-chat kami. Meron kaming mga pinag-usapan. Maraming hugot. maraming pasabog si Warren Bernardo rin. So, kaya abangan natin si Sir Warren. Talagang mapapatingka talaga ako dyan kung anong pinag-usapan yun. Oo. At syempre si Miss Jobert Reyes, sabi niya, i-push daw natin sa weekend ang Nomsi. Ay, sana all. Aura tayo doon. Kami kasi bumibelo kami ni Steve Onay Steve ko naman kumakain ng paa. Oo. kami kasi bumibelo, next week kami lalaban nila Steve. Pag si Stick o naman kasama mo, talagang palumpalo din yun. Aabutin ka ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan, pagkasama mo si Stick. Nakakaloka yung babaeng yun eh. Pero, congrats kay Stick talagang grabe yung mga inaayusan nila. Truth. Ibang level na, so nakakaluwag-luwag na si Ang Stick. tunay na maluwag. Yes. Barangay Santo Domingo. Parang si Miss Brenda Malang Disonglo na talagang nakakaluwag-luwag. Yes. Ang daming ganun. Blessed kaya nakakaluwag-luwag. True! Ganon! Isang Miss B. At sino ito? Sino yan? Nakachat ang Anes bago maging Anes ng Anes. Ayoko na dito, sino yan? Papa-analyze natin. Sino itong sexy actress na nakachat ang Anes bago Doon kayo magnomas nila Mickey sa food park sa Barangay Santo Domingo. Meron ba doon? Ang Mickey's Burger and Sisig sa kanto lang namin yan. 24 hours yan. Shout out sa aking inay, Nikki Bunaflor. Ayan, talagang masarap ang sisig. Doon ba tumatawag si Inay Waway? Inaabot ng 3:00 ang naiwaway sa Santo Domingo. May aura ba siya doon? Wala. Chika lang. Talagang chismis lang. Ha? Walang halong pagtatakip. Alam ng inaiwaway yan. Shout out sa Batang Plaza Ballers, Binyan City, sabi ni James Abanyo. Hello po sa kabasketball ng tatay ko. Ay, nako. Parang gusto kong manood mo. Keep safe and keep healthy. Talagang healthy living ang tatay ko. Talagang for the basketball siya. Oo. Kailangan talaga. Ilang taon na ba si Daddy? 57. Bagets pa. Pwede pa. Ayan. Hanggat kaya. Pero pag di na kaya, wag pilitin. Dahil, iba na yung sinasabi ng katawan mo. Iba yung gusto mong mangyari, pero iba yung sinasabi ng katawan mo, so wag mong pilitin. Totoo. Kaya, as much as possible, mag-exercise tayo kung talagang kaya pa natin para naman talagang for the healthy lifestyle. Pero bago mag-exercise, mag-warm up, stretching, mga ganun. Para hindi sakitin ng balakang. Kasi ayaw ni Naironya niyan, watching. From barangay. At syempre, bukas yung merong mga bakuna sa Alberto Mansion ng serbisyong Arman Caravan. Sa Barangay de la Paz po, may libreng bakuna sa Ronya Salon. Ano ang tinuturok nila doon? Silicone oil, collagen, and tire black. Petroleum jelly. Ayan, sabi nga nila yung Waway, alam mo yan, JB, di ako tulad ni Led. Kailangan may aura. At talagang nahuli tayo ni Waway sa 7-Eleven. Yes. Sa mga nakakakita po sa amin, kami po nagpapalipas ng oras pagkatapos wala ng kaming Julian. focus doon. Ayan, shout out Santo Domingo Toda from Press Kuya Ador. Hello po sa mga taga Santo Domingo, mga kabarangay. Dominador Sembrano, hello, magandang gabi. Kuya Ador, hello po. And syempre sa aming Kapitan, Aimee Serauce. Yes. SK Weng, hello, shout out. Tagal natin hindi nakikita. Ayan. So, eto na, total chismisan tayo ng chismisan. Ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon. So, panoorin natin ang Showbiz, Chika, at iba pa. By Rian Ancia. Mabuhay, Binyanense! Ito ang yung Showbiz Chika correspondent, Rian Ancia. Ngayon, aalamin natin sa ating mga Binyanene ano ang masasabi nila sa pag-aresto sa drag queen na si Pura Luca Vega. Kaya,
Binya Nene, ano ang masasabi nyo? Tara, samahan nyo ko! Hindi po ako okay dun sa ginawa niya as a performer kasi sa Binyanense, sagrado po para sa akin yung Catholicism. Mas pinahahalagahan ko po yung pananampalataya ko bilang isang Binyanense at I think it will serve as a not just, hindi naman po punishment, pero parang yun na po yung maging lesson learned po para sa lahat ng performer na hindi po dapat basta-basta ginagamit yung sagradong pangalan ng Diyos sa entertainment. Napakahalaga po nun at dapat po natin i-respect yung pangalan ng Diyos. Simbahan, kumbaga. Yun po yung sagradong dasal na itinuro po ng Diyos sa atin. Bilang respeto na lang din po. Okay lang din naman po na mag-perform pero sana po with respect, pananampalataya po ng iba. Sang-ayon po ako doon sa nangyari na naaresto siya kasi gawa ng mali naman po talaga yung ginawa niya na sagrado ang simbahan at ang ginagawa natin sa simbahan kasi ginagalang natin and dapat hindi niya ginawa, ginamit niya si God sa pag-perform niya. Yun nga kasi sagrado siya and matutuwa ba yung audience or hindi? Walang malalim na basis para ikulong siya or arestuhin dun sa kasalanan alam niyang hindi niya ginawa pero dahil naka-offend siya ng ibang tao, naging bias sa kanya lahat ng tao na parang sobrang laki na ng kasalanan niya, na naka-offend siya ng isang malaking religious group, diba? Which is, kung iisipin natin, wala talagang basis. Kasalanan ginawa niya, na sa tingin niya ay wala naman talaga siyang ginawang masama. So, hindi naman talaga, para sa akin opinion ko ito, hindi niya deserve na arestuhin dahil lang sa naka-offend siya, kundi mag-agree na lang sila para mag-meet sila halfway na si Pura, diba? Sabihin lang niya na sorry na naka-offend siya ng isang religious group. Hindi naman tanggapin, but itolerate kung ano lang yung pagkatao niya. Agree po kami na makasuhan siya kasi kung intention naman po niya na gamitin sa pagpapatawa, okay lang po, na makasuhan lang. Malungkot po yun kasi ano po yung sinasabi po natin na hindi po siya humingi na sorry. Hindi naman po kasi ganun kahirap humingi po ng tawad. Ma-arrest po siya, respect na lang po kasi hindi ko rin po masyadong alam yung batas, ganun. Kung ano po yung process po nun. Ang tao po, dapat po, humihingi rin po tayo ng tawad sa nagawa natin. Pero sa kanya naman po, yung nagawa niya naman po, para po sa akin is, kagustuhan naman po niya, wala siyang siyang masamang intention. Nakikita ko naman kasi yung side niya kung bakit niya ginawa yun. Nauunawaan ko naman po yun. Ako, ano lang yan, tama lang yun sa kanya. Para mamigyan siya ng leksyon. Ano ba yun? Kung saan yun? Para sa akin, oo. Kailangan arrestuin siya kasi bilang respeto sa ating bilang Katoliko, hindi maganda para sa atin. Yung kanyang pag-aano ng Nazareno, tapos yung pag-aano niya ng kasalangwak, ng Ama namin, para sa akin, binabasis na kasi ang ating Panginoon at saka yung ating kaugalian na laging panalangin natin sa araw-araw. Para sa akin, okay lang na ma-aresto siya at mabigyan ng tamang justisya yung ating ano. Naman po ng majority ng tao, mali po yung ginawa niya. Kasi po, meron din po siyang sariling side and yung ibang tao. Kahit po kasi bilang Katoliko, parang masama po yun sa reliyon na mabastos po yung reliyon. Ayan, di ba naman? Ay, talaga mga hindi pinapalagpas ni Nairi. Yan yung mga ganong eksena. Mga cutie-cutie. Hindi talaga nawawala yung mga ganong i-interview. So, ayan, ano nga, parang, ano bang masasabi mo? Ako sana? Kasi hindi ako masyadong nagdidip. Naku ayaw talaga mag-comment pa. Hindi kasi, marami kasing affected dun sa sa issue And syempre para iwasan natin maka-offend din naman talaga kasi
hindi mawawala yung may ma-offend at ma-offend dun sa ginawa ni Pura Vega. And sa akin, siguro tama yung mag-meet halfway, pag-usapan kung saan nga ba sa tingin nila nagkamali, and yung side din ni Pura, kung bakit nga ba, ipaunawa din natin sa kanya kung bakit nga ba dumating sa ganung punto na kailangan pang makasuhan. At makulong. Yes, doon nakapag-bail naman siya, syempre dapat nagkakausap-usap bilang may mga religious sect naman talagang na-offend, hindi ba dapat pag-usapan na lang and magkapatawaran if ever naman madadaan yun doon? Oo, since ang essence naman ng mga relihiyon ay love, respect, ba't di natin gawin? Mag-love and respect tayo, di ba? Kasi mahirap talaga. Sa totoo lang, nung napanood ko yung video, na-shock ako. Na-shock ako kasi yun naman yung gustong reaction ng performance eh. Yun ang gustong reaction ng mga drag queen. Hindi naman necessarily na matawa ka sa ginagawa nila. Ang reaction na makukuha mo kung ikaw yung drag queen, nagpe-perform ka, halimbawa may ini-impersonate ka. Halimbawa, napapanood mo yung nag-i-impersonate kay Mariah, yung ginagaya niya, yung gayang-gaya niya kung ano yung kilos ni Mariah na nasa video. Si Venus Deluxe. O, diba? Ang magiging reaction mo, wow, ang galing. Yes. Diba, hindi naman natatawa ka. Matatawa ka kasi nga, ang galing. Kuhang-kuha niya. Tapos, yung kay Pura kasi, ang gusto niyang, it was a shocking performance. So, ang gusto niyang maramdaman mo as audience niya ay ma-shock ka. Actually, kung napapanood na nila before, yung mga tao, ganun na talaga before yung mga drag performance ni Pura Luka. And, ang sa akin pala, ang naging take doon is mali yung naging platform. Kasi kung nasa loob ka lang nung drag house, hindi, doon lang yun sa mga taong yun. And yung mali doon is yung in-upload. Kasi, syempre, mas kumalat na. Nag-iba na yung platform na nandun na tayo, mali yung ginawang pati si Jesus, ginaya, mali yung, pati yung niremix yung ama na. Nandun na tayo, kaya lang, mundo nila yun eh. Yes. Sino tayo para i-judge sila? Kasi, tayo mismo na hindi naman gumagawa ng gano'n, nakakagawa din naman ng kasalanan. Yes. Pero hindi naman tayo ginudge, hindi naman tayo pinakulong. Totoo. Diba? Oo. So, yun lang simpleng pagmumure, diba? Kasalanan na yun, diba? Oo, pero everyday nagmumura ka pa rin, diba? Pero, yung kay Pura kasi, ayun talaga ang gusto, intention niya ay mang-shock, manggulat, oo, and somehow political naman talaga yung mga ganong ibang performance ng mga drag queens and to open eyes dun sa mga ibang tao na nanonood. Nagkaroon lang na may social media na, iba na yung platform na napupuntahan ng mga performance nila. Talagang anuhan lang siya ng issue na about religion. Syempre, hindi pa rin mawawala sa Pilipinas na talagang medyo sensitive tayo pagdating dun. Naalala ko si Madonna nung mga early years niya, nung mga concert niya. Alam mo, yung pinupuntahan siya ng mga pulis dun sa venue ng kanyang concert kasi parang pinagbabantaan siyang ikukulong siya kapag ginawa niya itong certain act. Kasi meron siyang part doon na parang she's playing with herself. Parang ganon yung drama na bawal yata medyo yun sa isang... na. Oo, yun yung sinasabi, malisyoso daw, ganun daw. Part yun ng performance niya. As an Artist kasi siya, diba? So, kay Pura, sabihin na natin, okay, medyo nakaka-offend nga, ganun, chuchu. Pero, nagwagi ka sa ginawa mo, Day. Diba? Trending ka, nakilala ka. So, maraming mag-aabang sa mga susunod mong gagawing performances. Kaya, Day, galingan mo. True. And ayan, pag makakapanood po tayo ng mga drag queens, wag natin silang kalimutang suportahan sa kanilang mga art. Kasi may nabasa, art yan eh. Meron silang audience eh. Kung hindi naman natin hindi natin gusto yung ganong klaseng art, di wag natin panoorin, di ba? Oo. Marami kasing hindi naman nakakapanood sa ganyan, pero judge kung ano sinasabi ng hindi mo naman alam yun. Totoo. Parang kami,
Halimbawa, hindi naman ako mahilig sa basketball. Nakapanood lang ako, merong nagkamaling player, hindi nakashoot. Sabihin ko, ay, hindi magaling, bobo naman. Unfair yun. Oo, yung technical side, hindi naman natin alam kung ano nangyari. Malay ba natin dun sa diba? So, pag di natin alam, dead man na lang, kung hindi nyo gusto yung artist, wag yung support, diba? Ganun na lang. Yes. Wag nyo lang idamay yung mga sarili nyo sa mga ganung eme. Oo. Kung feeling nyo ay hindi maganda, wag nyo i-support, wag nyo panoorin. Wag nyo i-support yung ganung klaseng performances. Ganon. Oo. Talagang mahirap magsalita kasi. Very well said. O baka naman sabihin, ay anti-Christ din yung mga bakla kasi sinusupport. No. Alam namin na may mali, pero hindi naman namin sinasabing may tama din. Oo. Alam namin may something na mali, pero hindi na dapat maging national issue. Mas marami pang dapat maging national issue. Oo. Kaysa doon kay Pura Luka. Oo. Mas may dapat po tayong pag-usapan at alamin kaysa sa drag performance ni Pura Luka. Mas marami pa po tayong dapat alamin sa liksiken na bagay-bagay na mas may sense. Tsaka yung mga ayoko lang mag-comment. Hindi kasi yung iba talagang galit na galit. Parang alam nyo ba yung galit nyo ay kasalanan din yan. Nagtatanim kayo ng galit sa isang taong yun naman kilala. Pero parang natutuwa kayo na nakulong siya na wala naman siyang ginawa sa inyo. Diba? Yes. So, yun na lang. Kung hindi nyo bet, kung hindi nyo huwag nyo i-support. Yes, totoo naman yun. Kasi mahilig naman kasi ang Pinoy sa ganyan. Sinishare nyo pa. Diba? Huwag nyo i-share kung sa tingin nyo nakaka-offend. Huwag nyo na ipakita sa ibang tao. Yes. Ayaw nyo lang ng ganyan. Huwag nyo lang ikalat yung negative energy na gusto nyong mangyari. Totoo. Oo. Sabi nga ni Sir Warren, hello naman sa multivitamins. Ayan, dapat more positivity lang dapat tayo. Good vibes. Nako, kailangan bigyan mo ng multivitamin si Warren Bernardo Reyes dahil malapit ng umariba yan. Malapit na siyang umeme. So, kailangan niya ng vitamins. Ayan. Oo. Kaya bumili. Sir Warren pa ba? Kailangan sponsoran mo siya. O sige po, sobra-sobra po ang vitamins ko. I-PM nyo lang po ako, Sir Warren. Oo, ayan. I-PM nyo si JB Abanyo. Para sa mga nagnanais mag-vitamin. Oo. Like tatangbong kansihan. Ikaw, hindi mo na hindi mo naisip na mag-drag queen. Hindi na. Ako, noon gusto ko, kaya lang, pag pinapanood ko sila, parang, grabe, ang hirap pala nung ginagawa nila. No? Kasi na into performing ka, kaya talagang somehow sasagi sa isip mo na nag-perform. Ang sarap kasi, lalo na nung nauso na si RuPaul's Drag Race. Yes. Parang nagkaroon ako ng parang ang ganda ng ginagawa. Hindi ko napapansin na matagal na pala akong nagda-drag. Yung kasi bihis akong sa stage So, drag na pala yun. Pero hindi pa ako drag artist. Yes. Oo. Hindi ko pa nasusubukang maging drag artist. Pero, parang mo, one of these days, no? Diba? Ang pag-perform sa plaza tuwing Pride Month, diba? Oo. Gusto ko, meron kasing iba, nag-lip sync lang, akala nila drag queen na sila. No. Iba pa yun. Kultura yan. And speaking of, wag po natin kakalimutan mag-tip kasi nalaman ko na parang around 1,000 to 1,500 lang ang rate ng mga drag queen. So talagang mahalaga pag may tip na binibigay ang audience. Kahit sinong artist, if banda natin magaling, deserve po nila ng tip, i-give po natin. Oo. Diba? Ma-appreciate mo man lang, palakpakan mo man lang, okay na yon. Yun kasi minsan din ang problema sa mga audience, parang alam mo ba, yung labas na yung litid ng kumakanta, tapos dead ma lang sila. Tapos minsan, pumupunta sa bar, may performer, naiinis sa performer. Ba yan, ingay-ingay? Di ba kang pumunta sa bar na may banda? Yes, part po yan ng kanilang trabaho. Di ba? Minsan yung tao din talaga, hindi mo rin maano. Kasi, kaya nga merong mga resto bar, merong bar, may club. Yes. Pagpunta sa club, sayawan yan. So, wag kang mag-expect na tahimik dyan. Na nakatayo nakakaloka. So, kung gusto mong walang maingay, mo na lang sa bahay. Yes. Ganun na lang. May mga tamang venue para sa mga gusto at bet natin. Oo. Alamin natin yun. Huwag tayong maging Huwag tayo maging KJ doon sa iba. Oo, huwag tayong maging syonga. Oo. True.
Ako guilty naman din ako dyan minsan. Pupunta ako sa bar, tapos ayoko nang maingay. Kaya lumalayo ako dun sa mga tao. Dun lang ako sa ibang oo. Kami din naman Kasi wala akong magagawa. Na pag tayo-tayo lang, sa kanto lang. Pag gustong pumarty, punta sa mga kasi madalas yan, bar. yung inaaway nung customer yung banda, yung kung makapag-request siya, yung akala mo may patago siya dun sa banda. Yes. Yung pag hindi mo nakanta yan, hindi ka talaga singer. Talagang may ganun. Oo, may papapalayan ka ba talaga? Awa ako dun sa banda na parang, parang, my God, grabe tong customer na to. Tapos, wala pa siyang binigay. Ay, grabe. Ang dami niyang binigay na request. Na parang, kasi yun na rin gusto mo parang kantang yan, i-download mo. Okay ka. Download mo na lang. True naman. Kaya nga, ang mga performer, meron silang set, meron silang prime time. Ibig sabihin, i-feature nila kung anong meron sila. Anong nangyayari? Request kayo ng request. Pinaghihirapan nyo. Kawawa naman. Oo. Kaya pag pinahirapan nyo, give laban nyo naman kahit papaano. Ipitan ang dapat although hindi naman kailangan na laging magbigay or ano. At ang mga performers na hindi naman kailangan manghingi. Oo, hintayin nyo na bigyan kayo. Pag natuwa sila sa inyo, kapag nagalingan sila sa inyo, bibigyan at bibigyan kayo. Yes. At pag nabigyan kayo, any amount, huwag nyo nang laitin, huwag nyo nang anyuhin. Diba? Oo. Ay, sabi nga nila yung Waway, mas masarap sa Mickey's food part, madaming ganap. Ay, sa zone 1 po yan. Kaya naimili. Nako, maka-aura nga dyan. Masaya kasi talaga doon kahit hindi ka nanongga, more chika lang, aabuti ka talaga ng madaling araw doon. Maitry nga. Lalasingin ko lang si Naiwawa. Lalo mo pag nainom, inaabot ng pot-pot ng pandesal. Grabe. Kaya hindi tayo pwede ngayon doon kasi may flag ceremony bukas. Yes, so, ayan na. Talaga namang, wag po tayo magpupuyat, lalo na sa may mga flag ceremony. Ipahingan nyo din ng mga bahay alak nyo. Wag naman everyday dahil hindi nakaka-fresh. Same. 2 weeks na po akong pahinga, wag po muna magyayay. Aura natin dalawa, maled pang senior, chikahan lang sa gilid. Totoo. Kami niya ni Tita Girlie, yung rarampa kami, before kasi di ba may district. Yes. So alam namin may music club, pero nandun lang kami sa gilid. Yung, kami dalawa na nagkikwentuhan, ganun. Parang, hindi kami nakikigulo dun sa mga nagsasayawan. Yes. Or kung meron kami makita nagsasayawan, dead man naman kami kasi right nila yon dahil nasa club sila. Totoo. Oo. Kasi merong ibang tao na, ba yun, sasayaw pa. Bakla, nandito ka nga sa club, yes. No? Ayun ang tamang venue, kaya kami talaga pag tahimik, kanto, kapag dancing, kung tayo sa district tabs, or kung saan bet. Pag sa tambayan, syempre may banda dyan. Oo. Pag sa district noon, syempre club, sayaw-sayaw. Pag may nakita ka kung anong ganap nila, deadma, doon nagsisimula yung away sa bar. Yung sitahan, pansinan. Yes. Merong, halimbawa may banda, tapos yung katabing table mo, sumabay dun sa kanta ng banda, yung masaya sila, maingay sila. Parang, di ba merong customer na, ba yun? Truth. Yung diba? Na parang bakla, kaya nga sila nagpunta dito para mag-enjoy. Hiyaan mo sila. Oo. So, pag drag queen ang pinanonood mo, be ready to be shocked. Yes. To be mesmerized. Gano'n. Amazed, ganyan. Ayaw ng ate Carlo Villano, kaya nakapag nalalasing, laging may performance. Oo. Diba? Ayaw lalo na sa inay Carla Reyes, ayan, pag nalalasing yan, iba ang trip na ginagawa. Ginagawang pole ang mga poste ng ilaw. Diba? Dahil, naakyat na talaga yung mga poste, tapos nagpo-pole dancing siya. Nakakaloka. So, ayan, nabuo na naman ang isang gabi ng chikahan. Yes, hindi natin namalayan na Hindi natin namalayan na. Overtime tayo, pero okay lang kasi late naman tayo pumasok kasi nga, umuinulan tayo, na late tayo ng pasok. Kaya maraming salamat sa ating station manager, si Ma'am Marie Bonacqua. Ayan, basahin mo. Ayan po ang ating pong selebrasyon ng ika-5 taon ng Radyo Binya na isasagawa po sa October 20, 2023 sa ganap na ika-7 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali upang marami po sa ating mga host, broadcaster ang makadalo sa nasabing pagdiriwang. So, magkakaroon tayo ng 5 years anniversary sa Radyo Binyan. So, ang sarap ng pakiramdam dahil naging part tayo ng Radyo Binyan. Ang saya naman, part na ako ngayon ng Radyo Binyan. Pinapakinggan ko lang nung pandemic. Hindi pa nga tayo nakapag-courtesy call kay Ma'am Marie. Yung gandang Linggo Binyan. Pero, achieve natin yan pag nagtama-tama ang mga natin, mga schedule natin.
dalawin natin si Ma'am Marie. Yes, syempre, thank you din sa ating mga co-host dito sa Gandang Linggo Binyan, Miss Girly, Miss Bernadette, Kuya Keka, and Miss Rian Ansha. Ayan, thank you po. So, sana good vibes ulit ang buong linggo natin para sa susunod na Sunday, sama-sama pa rin tayo. Yes. Oo. More energy nating sasalubungin ang next week. Yes, maraming salamat. Syempre, Konsehal Dada Reyes, Konsehal Rafi Cardeña, maraming salamat po, Konsehal Mel Dican, Congresswoman Len Alonte Nagiat, Vice Mayor Jel Alonte, and syempre the birthday boy, Mayor Arman Dimagila! Hey! Happy birthday, Pepoy! Ayan, happy birthday, Pepoy! Ayan, at syempre, hanggang sa susunod na linggo, dito sa Radyo Binyan, ang Gandang Linggo Binyan! Binyan na isa. Kuana, glutathione sarai. Get the glow by taking care of our bodies from inside and out. Made of powerful components such as Japanese glutathione, marine collagen, and vitamin E. Find solution to your skincare problem right away. If you are interested, shop now. Services offered: facial treatment, laser treatment, toning, permanent hair removal, warts removal, skin lifting, skin firming, skin rejuvenation. Your beauty is important to us. From Dr. Chona Mamalo. Clinic hours Monday to Sunday, 6 p.m. to 9 p.m. Located at Commercial Unit Number 1, Pure Gold Building, Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Liwanag Cafe Binyan, a combination of a cafe, restaurant, and a bar, where everyone can enjoy their favorite silog, pasta, burger, pizza, coffee, and many more meals, either in store or in the comfort of your home. Liwanag Cafe Binyan is open from 10 a.m. to 2 p.m. and we also deliver straight to your doorstep. Also, we are looking for a place to celebrate your events. Well, Liwanag Cafe Binyan has got you covered with our various events packages. Visit or message us on our Facebook page to know more about events package. We can't wait to see you. Kaliwanag! Stressed? Grave Mango Madness. Always good, always fresh. Located at Manaba Street, Barangay San Antonio, City of Binyan, Laguna. Also available, Sweet Candy Milkshake. For franchise, you may contact at 0968-704-0744 or at 0906-253-3851. My choice, my taste. Mango Madness. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na may lecithin, DHA, prebiotic at probiotics na tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating mga anak. Tumutulong din upang mapataras ang kanilang memory at pag-treat sa neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya upang maging malakas at maging matalinong ating mga anak sa kanilang school, mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, ang Memory Advance Syrup mabibili sa mga butika. Are you ready for an extraordinary dining experience? Join us at Vera and Basuti Binyan, where we bring you the delightful flavors of ASEAN cuisine, serving Japanese, Filipino, and Chinese dishes all in one place. Kaya tara na, step into our warm and inviting ambience, perfect for creating unforgettable memories with your loved ones. Celebrate special occasion, indulge in a romantic dinner, or simply treat yourself to a delightful meal with friends. Dito sa Vera and Basuti Binyan, we're not just about great food. We're about creating a community where delicious meals are shared with love. Come and experience the magic of ASEAN cuisine like never before. Visit us at Vera and Basuti Binyan, conveniently located near LTO Calalay, Binyan, Laguna. See you soon! DWBC 87